umaga sa lahat mga sa kape. Ingat po tayo palagi. Good morning. Iturong mo ako, ipanagyan mi, iayati Diyos. Good morning kay Shalani Ivania Sancheta. Good morning Shalani. Happy birthday kay Eva Maria. Pangalaman good morning kay Judy and Brenda Gaviran Rosales. Good morning po dito sa lahat ng kakape. Hello, good morning. Kumusta? Judy and Brenda. Magandang umaga sa ating lahat.
Yaman arigat intay parmeket when naagpaiso. Good day to Kapitana Anita Domingo Alonso. Good morning, Ma'am Anita. And of course, good day kay Kapitan Jerry Corpus Alonso. Of course, kay Jerry May. Pinto aglembe Kumusta kayo kita, Hawaii? iyayat ti Diyos Hintay Rambaka. Good day also to Manong Rogelio Alonso Reyes there in Hawaii. Imbag nga aldaw yung manang kulya. Of course, kay Marisa Batsing, good day. Good morning kay Jane Sanyatan. Good morning Jane. And good morning kay Marvin, of course. Kay Marvin Jan, kay Bella, at of course kay Ampatuan. Jan Michael Ancheta. Blessed morning, Pastor, sa lahat mga kape from Ma'am Anita Domingo Alonso. Blessed Wednesday, Pastor, and to your family. Thank you so much, Jane. See you on Sunday. Dagiti na panglaw nakakaasi Dagiti mawa kaskin ka Good morning, Sir Dan Colbert. Praise the Lord, you're alive. tatlong tiyayat mo di may paida iyayat ti Diyos hintay rambaka grasya na asama pagrarabanan tayo sutibyan aming nagkapuan rikat kenamay yung pagkamahal rikat kenamay Diyos pagkamangal. Amen. Bigat yan nam ay Diyos ipagkamangan. Isang maulang umaga sa atin lahat ng mga kape. At yes, walang pasok dito sa Ilocos Region at Manila at sa ibang parte po ng Pilipinas dahil po ito ay in-announce po ng ating pong mahal na presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan po mga kape. So walang pasok ang mga public schools at mga private po ay nasa kanila pong discretion po yun mga kakape. So walang pasok sa kahit po sa government, maliban lang po ay yung mga government offices. Ayan, maliban lang po sa mga naka-alerto ngayon ang CDRRMO, of course na dyan mga hospitals at iba pang mga sangay ng gobyerno na kung saan kinakailangan dahil po sa tinatawag po nating habagat o sa ulan na dala ng bagyong itong si Dante ng mga kakape. At ayon sa Pag-asa, meron pong nabubuo ulit na isang bagyo na si Bagyong Edong. Nawa hindi po makapaminsala katulad ng ginagawa o nangyari o ginagawa ng bagyong nararanasan po natin ngayon na si Bagyong Dante. So sa lahat po ng mga naulanan, sa lahat po ng mga nabaha, ang Diyos po ang magbigay ng mga pangangailangan at panalangin po namin ang inyong mga kaligtasan at yung safety. So sa lahat po ng mga nakapanood po nito, panalangin po natin ang ating pong bansa dahil po sa kinakaharap po natin ngayong
bagyo, mga kape. So isang maulang umaga. And yes, this morning, today, will be the burial of our kanakan, Vanessa Asuncion Gallardo. At 7:30 po sila labas ng bahay nila. Ayan po mga kape, announcement. Ngayong umaga ito dito sa ating pong barangay. At ingat-ingat po tayo, mga kabarangay. So sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, ayan, kasama po natin. It's a miracle I'm alive. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Galing po kay Sir Dan Colberg. And of course, kay Kapitan Jerry Corpus Alonso, kasama po natin. Kasama ang kanyang pong asawa, si Ma'am Anita Domingo Alonso. At sabi natin, good morning, Pastor. Good morning. Good day, Kapitan. And good morning also to San Marcelino de Gracia Ilocos Norte. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor, and to all kape. Sabi rito ni Ate Marieta Pascual. Good morning, Manong Isyong, and good day kay Junjun. Ayan. Good morning, San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Good morning kay Shalani Ibandias Ancheta. Good morning, Shalani. And of course, sa lahat po ng mga kasama po natin dyan sa Daklapan, Cabugay, Ilocos Sur. Good morning kay Ate Nelly Alonso. May God bless you and strengthen you as well as heal you, Ate Nelly Alonso. Good morning din kay Nanay Karing at Odon. Good morning sa Od, Pagudpod, Ilocos Norte. Kumusta po ang lagay ng panahon natin dyan sa mga lugar po ninyo? Yan po sa San Marcelino at dito po sa Pagudpod. Kumusta po kayo, Ate Marieta at Nanay Karing? Ayan, tumakatikitik ko na dala tudo tayo nagaget nga tudo taawan ti angin na. Ito'y ayan tata, ito'y lawag. Good morning kay Ate Merly Maningas. And again, nais ko pong batiin ang aking pong family. Good morning to my wife, Maricel Rosa Asuncion, of course to our daughters. Good morning also to our mother, Nanang Dungo. Good morning to our brothers and sisters, mga kuya, mga ate, mga mag-anak, lahat po ng mga kabarangay po natin. Sa pangunguna po ng ating pong punong barangay, Kapitana Mila D. Alonso. And to all the barangay officials, magandang umaga, Barangay 43 Cavite, Davao City, at sa lahat ng constituents po nito, here and abroad. May bag nga oras tayo atin. Good morning also to my pastor, Pastor Redendor Asuncion, and to the BBBC family. Good morning also to our brothers and sisters in Daklapan, Cabugay, Ilocos Sur. At syempre, ang mga kapitbahay po natin dyan sa Panay Ugan. And po sa mga Daklapan boys, Daklapan girls, magandang umaga. And of course to all the barangay officials there, sa pangunguna po ni Kapitan Charlie Sumejo. At sa lahat po ng mga barangay officials, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning kay Ate Marley Maningas. Kumusta po dyan sa Pasig, Ate Marley? Kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa Pasig City? At good morning din po kay Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo. Good morning, online Bible study. Ayan. Agtudo Pastor. Sibod pa'y tay alas 3:30. Ngayon kaasin apo awamet angila. Deta nga rotigon ko na tayo, Ate Marieta. Nagaget nga tudo detoy. Amen. Maraming salamat. Thank you, Kapitan. Ayan, replyan po natin si Kapitan. Thank you so much, Kap. Amen. Good morning kay Ate Mary Blasa there in Manila. Glory to God. Ayan po, maraming salamat po. Okay, so tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo ay buhay. Every gising is a blessing. Every day is a privilege for us to serve God, to serve others, and to serve with humility. As well as, let us remember, as God is blessing us, let us remember to be a blessing to others, and most especially, to be a blessing to our God. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ulitin ko po mga kape. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Ang sabi po nito ni Nanay Karing dyan po sa Pagudpod, good morning Pastor and family. Maulan po Pastor.
wala naman hangin po, ulan lang. Yun nga po. Talaga sa pasap na ito yung tudo. Good day, good afternoon there in Las Vegas, Ma'am Julie Natividad, Viloria Colberg. How are you? And of course, good morning or good day kay Kiara Ward. Maraming salamat po. Okay? So sa pagkakataong ito, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon, and this is the song, Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap mo. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nagamdam. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanggaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Margarita Cocheras, good morning. Hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nagamdam. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Amen. Good morning kay Bernabe Mary. Good morning, and of course, good morning kay Sister Esmeralda Cacho, Brother Raymond Cacho, Sister Ezra, of course kay Hagay, kay Kevin, and kay Kesia. Magandang umaga sa ating lahat, mga kape. Tayo po ay manalangin na po, mga kape. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this morning. We thank you so much, Lord, for the strength. Thank you so much for giving us life. We thank you so much, Lord, for yesterday, for last night, for the sleep. Thank you so much, Lord, dahil kami po ay napagpahinga. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay inyong tinipon. Nakasama ngayong oras na ito. Magkakaiba man ang aming pong oras, Panginoon. We are still here. And thank you so much, Lord, for the desire na binigay mo sa amin na makinig po ng iyong salita at matuto at lumago at inyo po magamit para po sa ikikisawalat, ikababahagi ng Ebanghelyo.
Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay binigyan ng pagkakataon para ilapit po ang bawat isa. Yes, we thank you so much, Lord, for all the blessings. Please, Lord, teach us to pray. Increase our faith, O Lord. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. Mula po sa amin po nga na isip na hindi po dapat. Sa mga nasabi po namin masama. At sa galaw po namin na hindi po kaaya-aya sa inyo, and even our attitude, our behavior. Lord, please forgive us. We thank you so much, Lord, for this time as we gather together. I pray that you may please continue, Lord, to work in our midst. Please continue, Lord, to comfort the families that needs to be comforted. The family Asuncion, the family Redotal, I pray that you please comfort them. Comfort Manong Dani, Manang Rosita, Janet, and to the family, the whole clan. I pray that you may please continue, Lord, to strengthen them, to encourage them. Dalangin din namin sa Panginoon that you may please continue to protect our brothers and sisters, mga nandito po kayo nanonood at nakikinig. Bless their family, O Lord. Ilahay mo po, Panginoon, sa kapamakan ng bawat isa. Please grant us good health. Sa lahat po, Panginoon, ng mga meron po karamdaman, meron pong sakit, mula po sa pinakamagaan hanggang sa pinakamalala. I pray for healing. Sa mga nagpapakimotherapy, radiation therapy, dialysis, those undergo medications, Lord, I pray most especially for their salvation, the salvation of their souls. That you will continue, Lord, to bless your people, that they will see your goodness and will lead us to repentance and worship you and serve you from our hearts. Panginoon, ilapit ko po sa inyo, Panginoon, ang mga nasa hospital. I pray, Lord, for strength and healing. Kay Marie Jacinto, Rafael Ragasa, Janelle Sharp, Kailani Ancali, Kelly Stevenson, Anthony Gutierrez, Manong Greg Corpus, ang Consuelo Moreno. Please strengthen also my mother, Nanang Wanang, Nanang Talang, Nanang Basang, and to the sister of Ma'am Julie Natividad Viloria Colbert, that you will continue, Lord, to strengthen. As well as, Lord, I pray for the salvation of the brother of Sir Dan, that you please, Lord, speak to him. And Lord, we trust in you. We know that it is your will that everybody or everyone will come to know you, because you mentioned that you are not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Lord, please help us. Use us, O Lord. The churches, preachers, pastors, missionaries, and evangelists, and to those who share the gospel, I pray that you please use us more, use us effectively, and even the ministries where we are in, and the ministries that we need to see. Lord, I pray that you will use us. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, even the whole family, their whole families. Mas kanila to strengthen Manang Sonia, Ate Marieta, Ate Emerita,
Sister Sanyata, kay Suerte Ferrer. Lord, I pray that you may please continue to strengthen and please provide their needs, O Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, bawat isa sa amin, that you please help us, teach us that we may grow spiritually. Please continue to comfort, Panginoon, ang mga sasalanta ng bagyo, mga nabaha, stranded. I pray that you please, Lord, comfort and strengthen them. Keep them in good shape, O Lord. Sa mga nasa hospitals, sa paggamutan, Lord, I pray for healing. Salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami po ay makapagsama-sama. I pray that you may please continue to bless our brothers and sisters, even our kabarangays who are away from us, or who are in other nations. Lord, please protect them, strengthen them. And most especially, I pray and we pray for their salvation, Lord. Peace between Ukraine and Russia, as well as, Lord, please continue to protect your people, your nation Israel. Bless our country, O Lord. Give wisdom to our president. And please, Lord, protect us. Please provide also our needs. At sa pagkakataon ito, Panginoon, nilapit ko po sa inyo ang mga nagtatrabaho. Please, Lord, protect them. Traveling mercies also, Lord, sa lahat po na nag-travel. At land, sa himpapawid, and even po sa dagat. Panginoon, pagpalain mo po ang mga magsasaka. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa kapamakan. And we thank you, Lord, for preserving our lives. Lord, today, please, Lord, teach us as we talk about our souls. We thank you so much, Lord, for the salvation. We thank you so much, Lord, for the eternal life that you have given us. Again, Lord, please bless every one of us, sa lahat po ng mga kasama po namin ngayon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. We thank you, Lord, for all the blessings. In Jesus Christ's name, amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape. And yes, good morning, Pastor, from Sanyatan, Eva Marie Rabor. Happy birthday sa iyo, anak. And may God bless you and strengthen you and give you good health. Ayan. So, good morning, good day or good evening there in Canada. Ate Louie Andres, good morning, Pastor, and all kape. Kumusta na panahon dyan, Pastor? Yes. Maulan po dito ngayon. Yung tinatawag po nating nagaget nga tudo. Maulan. Buong area po ng Ilocos Norte, I think. At ingat po tayong lahat. Good morning kay Lenny Raqueño, good morning. And of course, good morning kay Ramil. Good morning, Pastor. Sabi nila, good morning also to John Rani, kay Jaden. Hello, Jaden, kumusta? Di ka makikita ang Jaden, agkikita tayo ating alawas. Salamat po. Yan, medyo kumalma po, pero kanina alas 12:30, grabe ulan. Kumusta kayong lahat? Ingat tayo. Palagi, God bless everyone. Thank you so much, Ate Merly. Maraming salamat po sa update. At good morning, Pastor, from Elizabeth C. Gawiran. Hello, Elizabeth Gawiran. Good morning. Good morning, Beth. And yes, you are welcome, anak. Sanyatan Eva Marie Rabo. Okay? So, sa magkakataong ito, mga kape, tayo po ay magpatugtog ng isa pang awitin. But before that, short announcement, brothers and sisters, mga kape. Our first mission anniversary sa Daklapan, Kabugo, Ilocos Sur will be on August 10, 2025. That will be the second Sunday of August, brothers and sisters. Please pray for that anniversary.
na maimbitahan po namin ang mga barangay officials there in Daklapan, as well as that God will provide. Please pray for His provision sa ating pong hihanda na ating pong pagkain. Ayan po mga kape. And please pray for their salvation. Yun po yung number one. They are there so that they can listen, that they will hear, that they can hear, or they will listen to God's word, the salvation that He is offering to all. Ayan mga kakape. So please pray that God will use also Pastor Redentor Asuncion as our main speaker for our first mission anniversary, mga kakape. And please pray also for our spiritual growth there at yung lugar na maging maayos. At sana hindi po uulan ng malakas. Pwede lang kailangan po maambon, but because we know that August is talagang maulan dito sa ating pong bansang Pilipinas. Ayan. So maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo nagagamit ng Diyos. We please continue to pray for each every one of us, and please pray for me that God will use me more, brothers and sisters. At isa pa, ipanalangin po natin ang spiritual growth ng bawat isa sa atin, mga kape. And again, sa lahat po ng mga nagpapaabot ng kanilang pong tulong at mga pwedeng ibigay, pwedeng itulong, maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, so sa pagkakataong ito, tayo po ay magpatugtog ng isang awitin. At ito ang awiting Kailan Pa, mga kakape. Ang oras po natin ay 6:14 ng umaga. Again, isang maulang umaga, mga kakape. Ingat po tayong lahat. Kailan pa? Cousin Mercy Vidal, good morning. And happy birthday to your Unica Iha. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Yes, happy birthday to the daughter of Cas Mercy Vidal there in Halolo, si Melody Joy Vidal Lao. Ayan. Melody Joy Asuncion Vidal Lao. Happy birthday. Happy big day, Melody Joy. Hindi ngayon, kailan pa?
Rona Corpus. Hello, Rona. Good morning. And may God bless you. Ayun po awitin, mga kape, na kailan pa. So sa pagkakataon ito, mga kapatid, let us proceed to our topic. And our caption is My Soul. Ayan, ang aking kaluluwa. Ayan po, mga kape. So let us read our Bible in the book of John chapter 10 verses 27 to 30. Napakagandang mga talata to, mga kapatid, that will give us assurance, brothers and sisters. So, ang aking kaluluwa. Tandaan po natin na siya, ang Panginoon, ang nangangalaga sa ating pong kaluluwa. Amen? So, walang pinakamagandang lugar na pinaka-safe kundi ang kamay ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa kamay ng ating Diyos, sa kamay ng Ama, ng Anak, at ang pagtitira o pananahanan ng banal na Espiritu sa atin. And we praise God for that, brothers and sisters. So, akin pong babasahin ang sinasabi, Good morning. Thank you, Chester Domrege. Hello, Chester. Welcome to our morning coffee devotion. In John chapter 10 verses 27 to 30, My sheep hear my voice. Sheep ito sheep na hindi po yung barko, kundi sheep na kung saan ito ay ang tupa. Sa Ilocano, karnero, mga kapatid. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Aking pong basahin ulit ito, at ito ay babasahin ko sa translation ng English to Tagalog. Ito ang sinasabi sa Tagalog, mga kape. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila ay aking nakikilala, at sila ay nagsisisunod sa akin, at sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Maraming salamat sa Panginoon, mga kape. And yes, these verses in John chapter 10 verses 27 to 30 is our assurance that we who accepted the Lord Jesus Christ by faith, we are already in His care. We are in the arms, or we are in the hands of God, and we are safe. We are safe in there, and He will never cast us away. He will never let us go, mga kapatid, dahil siya na nga po ang nag-aalaga o nangalaga sa atin. Yan po ay ating pong i-claim, dahil yan po ang salita ng Diyos na sinasabi sa atin that lahat tayong mga nagsitanggap sa Kanya ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan, at wala nang mawawala sa atin, dahil nasa atin na po siya, at siya po ang nangangalaga. Siya po ang nag-iingat sa atin. Praise the Lord for that, brothers and sisters. So good morning kay Sister Mercy Galapon there in San Mateo Rizal. Good morning also kay Mami Florida Seminero, excuse me. Good morning, Pastor, and to your family, and to all kakape. Maraming salamat, Sister Mercy. And blessed and good morning, Brother Pastor Rafi, and to all kakape from Ate Emerita Baptist Corpus there in Susun City, California. Of course, sa San Francisco, California,
Good afternoon, Manong Jean. And of course, kay Jan and Jean. And of course, sa kanyang mga apo. Magandang hapon dyan, Ate Emerita, Baptista Corpus. Good morning, Masto, kay Ate Lisa Sandy. Good morning, Nanang Basang. Kumusta kayo dita? Ilocos Sur, kumusta ti panahon dita, I should say. Ate Lisa Sandy. And of course, Basang, good morning. And good morning to our kapitbahays there in Daklapan, Kabugaw, Ilocos Sur, sa Sitio Panayugan. Okay? Good morning, and of course, ang Diyos ang patuloy na magpalakas at mag-comfort sa family. Janet, Asuncion Agustin, good morning, Kanakan. And may the Lord God bless you and strengthen you, the whole family. Manong Dani, of course, kay Manong Rosing, and to the family, the husband of Vanessa, our mga pamangkin, mga pinsan. May the Lord continue to strengthen you and to comfort you. Dahil alam po natin na sa ganitong pangyayari sa ating pong family, it will be dark part of our lives, but we praise God for the assurance that He will never leave us nor forsake us. And again, Manong Dani, Manong Rosing, Janet, may the Lord God continue to bless you, strengthen you, and give us peace. Ayan, lalo-lalo na ngayon. Dahil ihatid na po natin ang kanyang katawan sa kanyang pong huling hantungan. May the Lord God bless you and comfort you all. To the Asuncion clan. Yan. Sabi po rito na Ate Emerita, Babs Corpus, thank you, Brother Pastor. Thank you so much po, Ate Emerita. And, siyempre kay Pastor Rafi Gordolan, good morning. Good morning po, Pas. Ingat po ang lahat. Yes, maraming salamat, Pastor Rafi Gordolan. They're in Tarlac, if I'm not mistaken. Tarlac o Bulacan. Ayan. So, my soul, tandaan po natin mga kapatid, ang kaluluwa, tayo po yun. I repeat, huwag po kayo magulat. Huwag po kayo magulat sa sinabi ko. Ang kaluluwa, tayo po yun. Itong nakikita po natin, this is only our tirahan. Yung ating pong katawan, ang ating pong katawan na nakikita natin, ito ay babalik po sa lupa. Whether you like it or not. Hindi po tayo mamamalagi sa mundong ibabaw. Someday, lilisanin po natin ito kasama ng ating pong katawan. Maiwan po ang ating katawan. Pero when it comes to the rapture, mga kakape, ang ating pong katawan ay babangon muli. At it will change into incorruptible body. Meaning, glorified body. Yun po yung katawan na kung saan pwede po tayong tumagos sa dingding o sa pader. Doon po ibig sabihin ng isang glorified body, mga kapatid. Now, ang sinasabi po ng Biblia, mga kape, na tayo po na bilang mga tao na makasalanan, ang ating pong kaluluwa ay mapaparusahan po sa impyerno. Pag sinabi ko pong kaluluwa, mga kape, tayo po mismo nag-uusap. Ang katawan po natin ay nakikita natin, pero yung tayo mismo ay nasa loob nito na kung saan tayo ang nagko-control sa ating pong katawan. Okay? So someday, when our time comes, pagdating na po yung panahon natin para lisanin ang mundong ito, iiwan po natin ang ating pong katawan. At kung tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Kristo nung tayo nabubuhay pa, ngayon nabubuhay pa tayo, tinanggap natin si Jesus na nanampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon tagapagligtas, binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan, according to John chapter 10 verses 27 to 30. And alam naman po natin yung heart verse of the Bible, ang John chapter 3 verse 16. Magayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo
na sa lahat po naman ng paratay sa Kanya, hindi na po malilipol, hindi na po mapapahamak pa, hindi na po mapaparusahan. Pero sabi doon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And that life eternal, or buhay na walang hanggan, ay free. It is a gift of God. So we praise God for the free salvation. Salvation is free to those who will come to Him with a humble spirit, with a contrite spirit, and ask the Lord Jesus Christ, believe in Him, receive Him as His Lord and Savior. His Lord and Savior. As our Lord and Savior. Mga kape, good morning kay Sister Sanyata sa Masandaras. Good morning Sister SSR. Good morning or good day there in California. At Ederlina Alonso, and happy birthday sa iyo. Happy birthday at Ederlina Alonso. And good morning also to Manny Emmanuel Gawiran. Ayan, salamat po. Okay, meron pong comment dito kanina si Ate Merite. Tingnan po natin. Good morning Pastor Rafi and your family and to kape. God bless from Sister Sanyata sa Masandaras. Ito. The soul is understood as the essence of a person. It's not just a part of a person, but rather the entire being, living being, including physical and spiritual aspects. It is also the part of us that interacts with God and is a subject of salvation and eternal destiny. The soul is what makes a person alive, conscious, and capable of experiencing emotions, desires, and thoughts. Ayan, maraming salamat po for that. Ate Emerita Babs Orpus, maraming salamat. And you are welcome, Ate Adelina Alonso. Enjoy your big day there in California. Ayan. So, date in California with Conchal Ruben. Okay? Okay, so, mga kapatid, and again, our soul, tayo po mismo yon. Our consciousness, spiritual consciousness, brothers and sisters. Kaya salamat sa Diyos dahil lang tayo tumanggap sa Panginoong Kristo, He gave us eternal life. At yan po ay panghawakan natin. Maaaring iba sa inyo ay gas-gas na ang mga salitang ito, meaning, palagi natin napapakinggan. But this is the question for all of us this morning. Tinanggap mo na ba? Kinikilala mo ba ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas? Maaring mga tao na may mga tao na pag napakinggan ang tanong na ito, natatawa sila. And they are even saying, you don't know what you're saying. But I tell you this, brothers and sisters, mga kape, mga kaibigan, ang salita po ng Diyos ay totoo. Without the Bible, wala tayong alam patungkol sa Diyos. Though, He put in our conscience about this what we call spiritual consciousness. Opo, mga kape. Because thinking about the creation of God, that should remind us about the one who created it. The supreme being, na walang iba kundi ang Diyos, na napakilala sa atin sa Biblia, that kailangan po natin siyang paglingkuran, kailangan natin siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan, mga kape. And He gave us the opportunity to know Him more by reading the Bible, by listening to God's Word. At siya mismo na ang Diyos na gumawa ng lahat, na naglalang ng langit at lupa, at nagbigay sa atin ng buhay. Siya din mismo ang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating ikaliligtas, dahil ang tao ay lumihis po sa kalooban ng Diyos, nagkanya-kanya ang mga tao, at nasira ang kanya-kanyang buhay dahil po sa kasalanan. Naging makasarili ang tao. At yun nga po mga kape, we are sinners. Tayo po ay makasalanan. At dahil po sa ating kasalanan, karapat dapat po tayo maparusahan sa impyerno. And praise God, siya po ang gumawa ng paraan. Without Jesus Christ, we don't have hope, because He is our living hope.
And with the hope of eternal life that He promised us, the God, our God that cannot lie, He will do and He will fulfill His promise. That's why we thank God for life eternal that He gave us. So, para maging maliwanag at mas maiksi ang ating usapan patungkol po dito sa kaligtasan, kailangan po natin si Kristo sa ating buhay. Bakit? Kasi po, may impyerno po na naghihintay sa atin kung hindi natin siya tanggapin, kung hindi natin siya kilalanin, kung hindi natin pasalamatan, i-acknowledge at sampalatayahan ang kanyang ginawa para sa atin. That's why we need the Lord Jesus Christ. Dahil kung hindi natin siya tanggapin, meron pong impyerno na naghihintay para sa atin. And ang impyerno po na dapat para sa dyablo at sa mga demonyo lang, marami na pong nauna doon dahil marami na po ang namatay na hindi nakilala, hindi kinilala ang Panginoon Kristo sa kanilang buhay. Why? Bakit nga ba tayo mapaparusahan sa impyerno? Dahil nga po meron tayong kasalanan. Ang kasalanan na dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos. For our sins, our iniquities, we were separated from God. Meaning, nahiwalay po tayo sa Diyos dahil po sa ating kasalanan. Kaya kailangan po natin ang tagapagligtas. That's why we call the Lord Jesus Christ our Savior, because He is the one who sacrificed Himself to die for us, mga kapatid. At sinabi niya, Tetelestai, once and for all, it is finished. Binayaran na po ng Panginoon lahat. Ang kailangan na po natin gawin ay lumapit sa Kanya at atin siyang kilalanin at tanggapin bilang ating Diyos at tagapagligtas. Yun po ang kailangan. God did already His part, and our part is to believe Him. So ang tanong, meron bang araw sa buhay mo na natutunan mo o nalaman mo na ikaw ay makasalanan at tinanggap mo, at dahil sa ating kasalanan tayo ay karapat dapat na maparusahan sa impyerno, kaya tayo ay nagpasaklulo sa Panginoon? And yes, yun po yung ating pong sitwasyon. Without thinking about what the Bible says about us, we are heading to hell. Tayo po ay papunta ng impyerno. But because we have heard the gospel that Jesus Christ died for us, and He was buried, and He rose on the third day, mga kapatid, dahil sa pagmamahal na sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At nakita natin yan, siya ay namatay para tayo iligtas. Then, now that we know that we are going to hell, then we need to ask Him for help. Lord, please save me. Please save me. Para tayong isang taong nalulunod sa ilog, na kung saan kailangan po natin ng tulong. So kailangan natin isigaw, tulungan niyo ako, help me. And by that, Jesus Christ will reach out His hand and save us. Ganun lang po kasimple yun, mga kapatid. Tayo makasalanan at meron pong impyerno naghihintay para sa atin, at karapat dapat tayo doon dahil sa ating kasalanan. Pero ang Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. And He died for all. And He paid the penalty of our sins. At kailangan natin siyang tanggapin. At dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, mapasa atin po ang buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos, if you believe. But if you don't believe, it is your choice. You have that freedom of choice. You have that free will. It is your choice. You have to choose if you will ask Lord Jesus Christ to come into your heart and be a new person that will love and serve God. Or sabi natin, Lord, bahala mo na ako sa sarili ko. Listen to this carefully, my friend. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Huwag mong sabing malakas ka pa, huwag mong sabing bata ka pa. Huwag mong sabihin meron kang maintenance, meron kang food supplement, and you will live here on earth as kahit ahabot ka ng 150. Hindi po. 70 nga lang, mahirapan na tayo.
O sa mga 70 dyan, sana pagpalakasin pa kayo ng Diyos at magpatuloy. At kung ngayong umagang ito nakita mo at na kailangan mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo, why not open your heart for Jesus and ask Him for salvation, ask Him for help? For the Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But as many as receive Him, sa lahat po na magsitanggap sa Kanya, binigyan ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Will you open your heart for Jesus right now? Bakit sabihin mo, baka bukas na lang o next year? Makinig ka mabuti, kaibigan. Today will never return. Tomorrow may never come. Baka bukas hindi natin sisikatan ng araw. That's why today is the day of your salvation. Makinig ka mabuti, buksan mo ang puso mo, at tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Will you do that? Will you receive the Lord Jesus Christ? If that is your decision, why not pray? Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus, salamat po sa pag-ibig mo. At ngayon, sa pananampalataya, tinatanggap kita. Ako'y naniniwala na Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat sa pangako mo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Kung ginawa mo yan galing sa puso mo, ang sabi po ng Biblia, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos sa kanyang pangako. At binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, God is the one who is taking care of us. Salamat sa Diyos. We are in the hand of God. God is the one who is taking care of us. We are in God's hand. Praise the Lord. Good morning kay Kathleen May Estisbe. Good morning, Kathleen. Good morning, anak. Good morning kay kapatid na Feli Rasiles. Good morning. Good morning kay Ate Raquel Bumangla. Good morning, Manong Joseph. Good morning also to Mary Ju. Hello, Mary Ju. Good morning. Welcome to our morning coffee devotion. Okay? God is the one who is taking care of us. Tandaan po natin yung mga kapatid. We are in God's hand. Our soul and spirit are in His care. We are secured in Him. Praise the Lord. Good morning, Ato Vita Vernes. Good morning, Precious. And of course, Emmanuel Gawiran Manny. See you on August 10 doon sa Daklapan, Cabuyong. So, amen. Praise the Lord. God is the one who is taking care of us. God is the one who is taking care of us. We are in God's hand. Our soul and spirit are in His care. Brothers and sisters, we are secured in Him. Praise the Lord. Whatever will happen to us, we know that we will go to heaven with Him. Amen? Our Savior. He is the shepherd and we are His sheep. Tandaan po natin yung mga kapatid. In John chapter 10 verse 27, My sheep hear my voice and I know them. Kilala tayo ng Diyos. Ngayon, ang tanong, bilang mga tupa ng Diyos, napakalaga ang tinig ng Diyos sa ating buhay. Because sheep or mga tupa are depending upon the voice of their pastor, of the shepherd. Gaano kasensitibo ang ating pong pandinig sa tinig ng ating Panginoon. I know and I believe that God is speaking to us through our conscience because of His word that we have heard already. So ang tanong sa ating lahat mga Kristiyano ngayon, are we sensitive? Are we sensitive with the voice of our God? When we are listening to God's voice, do we have that heart to obey? Do we have that heart to follow? My sheep hear my voice and I know them and they follow me. See that? Tayo po ay dapat sumunod sa Kanya. Hindi yung, Lord, thank you for saving me, but I need to take care of myself. Panuorin mo na lang ako, Panginoon.
Because I have to do this, I have to do that. Ganun ba tayo? O tayo ba yung Kristiyano na nagsasabi, Lord, thank you so much for saving me. And please teach me. Give me that desire to know you more and to serve you. That I may share the gospel to others. Alam natin mga kapatid that every believers, every Christians, ito dapat ang ginagawa natin. Yung hinahanap po natin siya palagi. And we are looking for ways na ating pong may siwalat o may bahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen? In Psalms chapter 31 verse 15, my times are in your hand. Deliver me from the land of my enemies and from those who persecute me. My soul, ano yung my times, ano yun ate, hindi ko, But anyway, mga kapatid, tandaan po natin that He is the shepherd, siya po ang ating pong pastor, siya po ang ating pong pastol, at tayo ang kanyang tupa. At ang tupa ay laging nakadepende sa pastol, sa kanyang pong pastor, sa shepherd niya. And wherever the shepherd will lead the sheep, they will follow as a fold. At ganun po dapat tayo, mga kakape, that we should be sensitive and alert. Every time that we hear God's voice, God's word, we should be attentive. We should listen closely and we should obey. Amen? Remindful of your thoughts, emotions, and impressions, especially when they align with God's word. Opo, mga kape. So, tandaan po natin mga kapatid, in John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ako ang mabuting tupa, ako ang mabuting pastol. Okay, excuse me mga kapatid. Ako ang mabuting pastor. At ang mabuting pastor, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Amen? Praise the Lord for that. That we are His sheep, and as His sheep, bilang kanyang mga tupa, kailangan po nating sumunod sa kanya. Amen? Yun po sinasabi ng John chapter 10 verse 11. Ang Diyos, ang Panginoon Kristo, ang mabuting pastor. At ang mabuting pastor, ibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. And who are we anyway? Diba? Sino nga ba tayo para ibigin ng Diyos? Kaibig-ibig ba tayo? Deserve ba natin ang kanyang pagmamahal? For we know ourselves. And He knows more than we. He knows us more than we know ourselves. That's why He gave His life for us. And the question is, are we grateful? Are we grateful that He saved us? Are we grateful for the life eternal that is free that He gave us because of our faith? And if it's that true, and if that's true, brothers and sisters, then we ought to do His will. That we should always get excited every time that we hear about, let's go. Let's worship God. Let's learn more about Him. Amen? So ito sana mga kapatid ang magbibigay sa atin ng puso na kung saan ano man mangyari, ako'y magpatuloy. Persecutions may come, troubles may come. Life on this earth will alarm me, but I don't have any fear because I know I will go to heaven. Christians are called to trust in God's guidance and follow His path as a sheep, bilang mga tupa ng Diyos. Amen? Salamat sa Diyos. Tandaan po natin yung mga kapatid. Ngayon, tayo po ay laging tupa niya ever since we accepted Him as a Lord and Savior. Mga kakapit, the person who heard His word and acknowledged Him as Lord and Savior will have eternal life. And the Holy Spirit is the one who is sealing them. Mga kapatid, we are branded with the Spirit of promise.
according to Ephesians 1:13. Ang sabi po rito, in whom also, ye also trusted, na kung saan tayo ay nagtiwala. Pagkatapos na mapakinggan po natin ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan, na kung saan pagkatapos tayong manampalataya sa Kanya, tayo po ay namarkahan, tayo po ay natatakan. We were sealed with that Holy Spirit of promise. So, nakatatak na po sa atin, nananahanan na po sa atin ang banal na Espiritu, according to 1 Corinthians 3:16, na sinasabi, know ye not that we are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? So tayo po, ang katawang ito ay templo ng Espiritu Santo na nananahanan, naninirahan at nananahanan sa ating pong buhay, sa ating pong katawan. So we should treat our body, mga kapatid, well, because the Holy Spirit is in us. Kasama po natin siya, magpakailanman habang buhay, magpakailanman forever. And we praise God for that, brothers and sisters. That's why we thank God for the Holy Spirit that guides us and teaches us into all truth. Kaya patuloy po tayong handang makinig at matuto, dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, na gusto po tayong lumago para magamit po ng Panginoon sa paghatid o pagsishare ng salita ng Diyos sa mga tao. Amen? Good morning kay Arnel Dolere. Good morning. And praise the Lord, mga kapatid. Naging pag-aari po tayo ng Diyos mula nang tinanggap po natin ang Panginoon Kristo. And salamat sa Diyos sa buhay na walang ka na binigay sa atin. Napakarami po sa mga promises. And yes, He gave us eternal life. Praise the Lord for that. Amen? And He is the one who's taking care, and He is the one who's keeping us. So salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. And the question now is this: can the devil snatch us from God's hand? Ano sa palagay niyo, mga kapatid? Can the devil snatch us from God's hand? Ang diablo ba ay kaya niya tayong agawin sa kamay ng Diyos? Ano sa palagay niyo? Do you have an answer for that? Yes, we are in the hand of God. We are taking care of God. God is taking care of us. We are safe in His arms. Do you think the devil can snatch us away from His hand? Good morning, Pastor, from Arnel Dalere. Good morning, Arnel. May God bless you. Good morning kay Biggs. Good morning, Bigo. Good morning all around. Salamat. Okay. Nalpas dati ubramon Biggs. That's tutudumot man na ya. And that is the question. Can the devil snatch us from God's hand? Maaaring iba sa inyo natatakot na ilang na sumagot. And we know the answer. The devil cannot snatch us away from God's hand anymore. Because we are safe in there. At walang puwang ang diablo para mahawakan o maagaw tayo sa kamay ng Diyos. Mga kapatid, I repeat, walang kapangyarihan na kayang gawin ng diablo na agawin tayo sa kamay ng Diyos, because God is our omnipotent God. Amen? Salamat sa Diyos for that. In 1 John chapter 4 verse 4, makinig mga kapatid, and we are now in the conclusion. In 1 John chapter 4 verse 4, ye are of God, little children. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Praise the Lord. God is the one who is taking care of us. We are in God's hand. Our soul and spirit are in His care. We are secured in Him. Praise the Lord. In this life, there is sufferings, hardships, problems. Name all our bad days, whatever we call them, brothers and sisters. God is in control. And
All we need to do is to trust in Him and submit to His will. And we know that everything is engineered and orchestrated by Him. So let us continue on and serve Him. Amen? Praise the Lord for that. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much. Please bless our brothers and sisters and please bless us all. Salamat sa pagkakataon ito na maging blessing po. Lord, please bless your people, especially Lord sa mga naging blessing din po sa inyong mga anak. Bless also those who will celebrate the birthdays and anniversaries today. Bless them more. We thank you and we ask all these things. In Jesus Christ's name, amen and amen and amen. So, ito na po ang birthday song para sa lahat po ng mga birthday celebrants. Happy birthday sa inyo lahat. Thank you so much and good morning kay Ma'am Arlene Castro. Okay. Happy birthday kay Sanyatan Eva Marie Rabor. Happy birthday Eva Marie Rabor. Happy birthday kay Del Sahagon. Happy birthday kay Prinsesa Ellie. Happy birthday kay Lord Lynn Urbano. Happy birthday Lord Lynn Urbano Ragasa. Happy birthday kay Joseph Gawiran. Happy birthday kay Mara Gabriel Edica Toribio. Happy birthday kay Cynthia Maricen Frando Arellano. Happy birthday kay Ate Ederlina Alonso. Happy birthday kay Matthew Floyd. And happy birthday kay Marvin Tumagos Salvador. Happy birthday and happy anniversary to all of you. Happy birthday kay Manong Eddie Gawiran Asuncion. Happy birthday kay Manong Sammy Gawiran Asuncion. Happy birthday kay Darren J. Vidal, Diego and Mateo Vidal, the twins. Happy birthday kay Lala Kilinahi Vidal. Happy birthday kay Orlando Manuel. Happy birthday kay Teresa Lani Vidal. Happy birthday kay Melody Joy Vidal Lau. Happy birthday Melody Joy. Happy birthday kay Daniel Shane Vidal. Happy birthday kay Leia Marie Mercedes A. Vidal Lau. Okay, happy birthday and happy anniversary to all of you mga celebrants. Praise the Lord. And yes, happy birthday. Good morning kay Ate Ninita Hernando. Kay Ate Marieta Pascual, Ate Jovita Bernes. Happy birthday and happy anniversary to all July celebrants. God bless you all. Thank you so much. And yes, happy birthday and happy anniversary to all of you July celebrants. Once again. Okay, so tayo magpapaalam na po mga kape as we play this last song. Hindi ka nagkulang by Pastor Rod Kapasin. Once again, happy birthday Ate Ederlina Alonso. Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama. Panatag na Kahit kailan di ka nagkulang, Kaya mo o sa akin laging laan. ang pag-ibig mo Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig Mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasandahin, paligid man Ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y may problema, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin. Thank you so much to Sanyatan Eva Marie Rabor. Happy birthday. And yes, good morning kay Joe Ragat, Jane Sanyatan, Elizabeth C. Gawiran, Shalani Ibanez at Teta Paulo Labaw, of course, kay Marian Cuban Figura, at Emerita Balsiculpus, Ma'am Telma Harap ako din lao,
kay Sister Mercy Calapon, kay Judy and Brenda Gabriel Rosales, Janet Asuncion Agustin, Annalyn Sonia Cadena Cruz, at Ma'am Julie Natividad Villar Colberg, Ma'am Anita Domingo Alonso, of course kay Mervin Acoba Sarandi, kay Ma'am Rogelia Senal, Mercy Rodriguez Alvarado, Lenny Raqueño, Michael Vendero, of course kay Bernabe Mary, Marlon Salvador, Roland Oso Saigo, of course kay Joel Gutierrez, Vina Vidania, Margareta Gutierrez, ay Kuya Rogelio Alonso Reyes, kay Ate Luz Vidal sa Gonzales. Maraming salamat po. And by the time magpaalam na po, this is your brother Rafi Kagod Paeng. Lagi nagsabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapa-negatibo o positibo, mulan man bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God first. Amen. Stay safe. Stay humble, share blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later. I'll see you tomorrow by God's grace. Ingat. Salamat po. Good morning kay Pastor Junver. Good morning po sa inyo lahat. Bye.